Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Pagsalpok ng motorsiklo sa isang senior citizen sa pole sa CCTV. Lalaki arestado matapos umanong gawing firing target ang kanyang alagang aso. Maghapong pag-ulan, naranasan sa ilang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Tag-ulan, kailan kaya idedeklara ng Pag-asa? At ating lasapin ang pigar-pigar na talaba at iba pang putahing talaba. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, patay ang 63 anyos na lalaki matapos mabundol ng motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa barangay Puspus, Bantay, Ilocos Sur, madaling araw kahapon. Base sa investigasyon ng otoridad, inihinto ng biktima ang kanyang tricycle sa gilid ng kalsada para umihi. Pero nang pabalik na siya sa kanyang sasakyan, nabangga siya ng paparating na motorsiklo. Sa kuha ng CCTV, makikitang ilang beses na nagpagulong-gulong ang motorsiklo at ang biktima dahil sa lakas ng impact. Parehong nakainom ang rider at angkas ng motorsiklo at wala rin silang suot na helmet. Kasalukuyan nagpapagaling sa ospital ang dalawa. Nakatakdang mag-usap ngayong araw ang pamilya ng mga sangkot sa insidente. Dapat nakasuot tayo ng helmet, kumpleto tayo ng mga documents, mga driver's license, registration, mga gear natin. Pinagpaalam naman natin na pinagbabawal yung pag-inom ng alak bago mag-drive. Samantala, arestado ang isang lalaki sa Abukay, Bataan matapos umanong gawing firing target ang kanyang alagang aso. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng sumbong na paulit-ulit na pinagbabaril ng 67 anyos na sospek ang aso. Nakuha sa kanyang ng mga otoridad ang isang baril at mga bala na walang kaukulang dokumento. Walang pahayag ang sospek na naharap sa patong-patong na reklamo. Inaalam pa kung ano ang nangyari sa aso. Maghapong pag-ulan, naranasan sa ilang bahagi ng Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito nakakaranas pa rin ng pag-ulan sa Dagupan City. Ayon sa Pag-asa, ito ay bunsod ng localized thunderstorm at ng umiiral na habagat. Kasabay ng naranasang maghapong pag-ulan, tuloy sa pagwawali sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Barangay Lukaw ang mga street sweeper sa Dagupan City. Bukod sa basura, nilinis na rin maging ang mga naipong buhangin sa gilid ng kalsada para iwas aksidente sa mga motorista. Para matanggalan po yung mga buhangin po. Kasi sir, pag natambakan na, may hirap na po tanggalin. Dahil sa pag-ulan, apektado na rin maging ang kalakalan sa Baratilyo. Tinakpan na ng plastik ng ilang negosyante ang mga nakadisplay na paninda para hindi mabasa. Talagang umina, talagang ganyan ang buhay. Siyagalak. Ayon sa Pag-asa, ang pag-uulan simula pa nung nakarang mga araw ay bunsod ng localized thunderstorm at umiiral na habagat. Ngayong weekend, sa daily forecast ng Pag-asa ay inaasahan ng light to moderate na pag-uulan na nasa 50 hanggang 100 mm. So ngayon, maulang araw tayo ngayong Biyernes. Hanggang asahan natin to. Mayroon tayong forecast na tinatawag natin ng amount of rainfall na 50 to 100. Hanggang Sunday po ito ang ating aasahan. Sa una o ikalawang linggo ng Hunyo, inaasahang idedeklara ang simula ng panahon ng tag-ulan ayon sa Pag-asa. Pag 3 araw po na sunod-sunod na more than 1 mm, yun po yung isang criteria. Tapos po yung pintad na tinatawag natin, yung pintad yung 5 days na ito na dapat sa isang monitoring station natin maka-ulan o yung total amount of rainfall sa 5 days na yan na 25 mm. Chris, ayon sa Pag-asa, sa kabila ng naranasang pag-ulan ay walang nakataas na gale warning advisory sa mga baybayin sa probinsya ng Pangasinan. Ibig sabihin ay pwedeng pumalaot ang mga mangingisda pero kasabay niyan ang paalala na mag-ingat sa pagpalaot para matiyak yung kanilang kaligtasan. Chris?
Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pasintabi po mga kapuso, mabaho at nangingitim na tubig sa Payas Creek. Problema ng mga residente sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Nagbabalik sa report, Jasmine Gabriel Galban. Hindi na dumadaloy pa ang tubig na naipon sa Payas Creek sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Tambak na rin ang mga basura at nangingitim na ang tubig sa creek. At ngayong nararanasan na ang pag-uulan, problema ito ng mga residente. Maraming nakabara kasi. Dapat malinisan yan. Nai-stack yung tubig tsaka yung mga dumi. Ayon sa pamunuan ng barangay Anolid, matagal na itong problema sa lugar. Ang nakikitang solusyon ng mga opisyal ng barangay ay ang pagdadraga o pagpapalalim ng Payas Creek. Kaya naman kahit umuulan, nakatakdang simula ng dredging sa creek. Dapat sanay ngayong araw ng schedule ng dredging. Pero dahil sa may kaliitan ng backhoe na dumating, ay in-schedule na lang ito sa susunod na linggo. Mula sa streambed, papalaliman ng hanggang 3 talampakan ng creek. Kasi usapan kasi namin nung una, yung maliit lang na backhoe. Ngayon nagkaroon nga ng re-inspection na hindi niya kayang hukayin hanggang doon sa may pinaka-apo. Makikinabang sa proyekto ang mahigit sa 1,000 pamilya o 50% ng populasyon sa barangay. Hakbang ito para maiwasan ang pagbaha sa mga low-lying sitio. Target na matapos ang dredging operation sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Panawagan naman ng mga opisyal ng barangay sa mga residente na iwasang itapon sa Payas Creek ang kanilang mga basura. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Beep 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 sa mga motorista dyan, may nakaambang dagdag bawas sa presyo po ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng walang paggalaw o may dagdag na hanggang 40 centavos ang kada litro sa presyo ng gasolina. Rollback naman na 20 centavos hanggang taas presyo na 30 centavos kada litro ang nakikita sa diesel. Habang sa kerosene, posibleng walang paggalaw o may bawas presyo na 10 centavos ang kada litro. Ayon sa Department of Energy, isa sa nakakaapekto sa taas presyo ang tumitinding tensyon sa mga oil-producing countries. Nakakatulong naman sa pagbaba ng presyo ang pagtamlay ng demand sa ilang bansa sa Asia. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Natagpuan ang bangkay ng isang babae sa loob ng abandonadong gusali sa City of San Fernando, Pampanga kahapon ng umaga. Ayon sa ulat ng otoridad, hinihinalang palaboy ang babae. Huli umano siyang nakita ng isang palaboy rin noong Martes. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng babae at sani ng kanyang pagkamatay. Mga 36 hours na po siyang patay dito. Naka-sleeping position po yung position niya nang namatay. Wala naman po kami nakikitang foul play dito po sa pinangyarihan. Nakatanggap ng reklamo ang Mangaldan LGU kaugnay sa hindi pag-i-issue ng resibo ng ilang kolektor ng basura sa ilang barangay. Alamin sa report. Ipinatawag kamakailan ng alkalde ng Mangaldan ang mga opisyal ng mga barangay ng Anolid, Banawang, Bantayan, Embarcadero, Gilig, Malabago at Poblasyon. Ipinaalala ng LGU sa pagpupulong ang pag-i-issue ng resibo sa tuwing nangongolekta ng garbage fee. Nakatanggap kasi ng reklamong LGU kaugnay sa ilang pagkakataong hindi umano nag-i-issue ng resibo ang ilang kolektor ng basura sa mga barangay. Napaka-importante po ng pag-issue ng resibo kasi acknowledgement yun ng receipt ng payment regardless of the amount, kailangan nila mag-issue ng resibo. Kami naman nandito na nagre-remind sa kanila na mag-issue sila ng resibo every time na may payment na natatanggap sila. Aminado ang punong barangay ng Anolid na hindi nabibigyan ng resibo ang lahat na nagbabayad ng garbage fee. Ito na raw kasing naabutang practice sa barangay. Dagdag pa niya, tumatanggi na raw kasing kumuha ng resibong ilan sa mga residente. Itong compound na po ito, kunwari sa Bautista compound, ganun po, isang resibo lang. Kasi yung mga ibang
Ibang household naman po, hindi naman na po sila nag-a-ask ng resibo. Pero simula raw ng sila'y mapalalahanan ng LGU, agad na raw nilang ipinatupad ang pag-i-issue ng resibo sa tuwing naniningil ng garbage fee. Tiniyak naman na iba pang barangay ang pagsunod sa tagubilid ng lokal na pamahalaan na mag-issue ng resibo. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga abogado ng GMA Network Incorporated at Tape Incorporated nagharap sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City para sa posibleng settlement. Naritong report. Nagharap kahapon sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City ang mga abogado ng GMA Network Incorporated at Tape Incorporated. Ipinatawag ang magkabilang kampo para pag-usapan ang posibilidad na settlement sa isinampa ng GMA na kasong kriminal na estafa laban sa Tape dahil sa hindi pag-remit sa network ng halos 38 million pesos na ad revenues na nakalaan na dapat sa GMA sa ilalim ng isang assignment agreement. We want to collect the amount that was misappropriated, the amount that should have been given to GMA but was not remitted by the officers of Tape. We have been waiting for the remittance of the ad revenues. Unfortunately, despite repeated demands, hindi nabigay sa atin yun. Hindi naman daw ikinakailan ng Tape Incorporated na may mga obligasyon pa sila sa GMA. I think Tape naman is not denying that there's a collectibles to them, to the corporation. Maybe the main contention only is whether it's civil or criminal. Wala pang napagkasunduan ngayon ang dalawang panig at sa halip ay itinagda ng Prosecutor's Office na magkita muli sila sa June 11 para malaman kung tatanggapin ng GMA ang magiging alok ng Tape. Management is open to listen and to see what offer they have, and if it's reasonable, we can decide on what to do about it. The rules, no? Yung mediation kasi is also dependent on the complainant if they are willing, diba, or open for settlement. So in this particular case kasi maganda na nalaman natin on the part of GMA that they're open for settlement. Sakaling mabigo ang mediation sa June 11, tuloy na ang preliminary investigation ng kaso at sa korte na nila pag-uusapan ang merito ng kaso. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, nais ng Department of Education na bawasan ng 3 general education subjects ang kolehiyo at ilipat sa high school curriculum. Ayon sa DepEd, plano nilang alisin sa kolehiyo ang art appreciation, contemporary world at ethics. Para raw kasi hindi na paulit-ulit para sa mga estudyante dahil sakop na ang mga ito sa ilang subject mula sa grade 7 hanggang grade 12. Nais din ng Technical Panel for Teacher Education ng Commission on Higher Education na bawasan ang mga subjects sa general education. Kapag daw nailipat ang ilan dito sa SHS curriculum, posible pa raw mabawasan ng 1 semestre ang kolehiyo. Pinag-uusapan na raw ito ng DepEd at CHED. Abot 300 alagang aso at pusa sa barangay Bacayao Norte, Dagupan City, binakunahan ng anti-rabies. Silipin sa report ni CJ Torida. Isinakay sa garong ang alagang aso ni Ginang Benita sa kadinala sa covered court ng barangay Bacayao Norte sa Dagupan City. Pinabakunahan niya ng anti-rabies ang kanyang 10 taong gulang na alaga at isinama na rin niya ang kanyang alagang pusa. Parang secured po yung may-ari, din yung nakasalamuha din nilang mga tao. 3 alagang Shih Tzu naman ang dinala ni Ginang Rodora upang pabakunahan. Kabilang ang 8 buwang gulang na si Matcha at ang magkapatid na Makmak at Marie na parehong 4 months old. Stress reliever daw ang kanilang mga alagang aso. Masaya, makulit sila sa bahay. Humigit kumulang 300 na alagang aso at pusa sa barangay Bacayao Norte ang binakunahan ngayong araw. Layo ng anti-rabies vaccination na maiwasan ang rabies cases sa lungsod at para maging ligtas ang mga pet owner. Muling ipinaalala ng City Veterinary Office ang pagiging responsable ng mga pet owner. Provide po ng tamang pagkain, inumin, kulungan or leash para sa ating mga alaga. Wag natin silang hayaan na nakagala. Bukod po doon, pabakunahan po natin sila, ibigay po natin yung mga kailangan nilang medical needs. Tuloy-tuloy ang anti-rabies vaccination ng City Vet hanggang maikot nila ang 31 barangay sa Dagupan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon.
Mga kapuso, nagpapatuloy ang pag-iral ng southwesterly wind flow o hangin galing sa timog kanluran na nagdadala ng mga pag-uulan. Apektado nito ang kanlurang bahagi ng bansa, lalo na ang Luzon. Bukod sa southwesterly wind flow, nagbabalik naman ang epekto ng frontal system sa northern Luzon. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa northern at central Luzon, lalo na sa Ilocos Region. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. May tsansa rin ng kalat-kalat na ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Mga kapuso, sama-sama nating sulitin ang weekend sa masayang GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa San Carlos Town Center, San Carlos City, Pangasinan. Makikisaya ang isa sa mga aabangang cast member ng upcoming GMA Afternoon Prime Series na Akusada na si Ronnie Liang. Exciting performances naman ang hatid ng cast ng upcoming GMA Prime Series na Sanggang Dikit for Real na sila Sonia Mejia, Matthew Uy, John Vic De Guzman, Seb Pajarillo, Tito Marcy, and Tito Abdul. Hosted by Cheska Fausto. Bukas na yan mga kapuso, May 31, 4 p.m. sa San Carlos City Town Center Activity Area. Kaya kita-kits mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Arestado ang 30 anyos na lalaki sa buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa Barangay Dulao, Aringay, La Union, mag-alas 12 ng tanghali kahapon. Kinilalang sospek na si alias Justin, residente ng Barangay Cuyab, San Pedro, Laguna, na isang high-value target drug personality. Nakuha sa operasyon ang 6 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek na wala pang pahayag. Mga libro o textbook na gagamitin sa pasukan dumating na sa Mangaldan National High School. Sundan sa report. Kahon-kahong libro na mula sa DepEd ang dumating sa Mangaldan National High School. Karamihan dito ay science book na gagamitin ng grade 8 at senior high school. Maaga nang i-deliver ang mga libro na gagamitin para sa school year 2025-2026. Well, napaka-importante kasi isa sa mga problema kung bakit hindi ganoon kaganda ang performance ng ating mga learners ay dahil sa kakulangan po ng libro. Target ng pamunuan ng Manghay ang 1:1 ratio ng libro sa kada estudyante. 1:1 po ang magiging ratio sa ating mag-aaral ay magkakaroon po sila ng enough na resources para sa ganon ay masigit nilang maintindihan at matutunan yung kanilang mga pinapag-aralan. Malaking tulong para sa mga estudyante pagkakaroon ng tig-iisang libro. Gaya ni Kevin, mahirap daw kasi ang sitwasyon sa book sharing, lalo na kung malayo pang bahay ng kanyang kaklase. Dapat po bawat estudyante po sa amin may tig-isa-isang libro po para if ever na kahit wala pong pasok or nasa bahay lang po ganun, pwede po kaming makapag-advance reading. Bukod sa mga nauna na dumating na libro, inaasahang may mga susunod pang batch ng libro na darating bago ang balik eskwela sa June 16. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, isang tricycle driver sa Batac City, Ilocos Norte ang hinahangaan dahil sa kanyang #SpreadKindness sa mga delegado ng palarong pambansa. Libre kasi niyang isinasakay ang mga delegado kahit pa gaano kalayo ang kanilang pupuntahan. Ayon kay Ronald Alan Tuksuan, nagsimula ang paghatid niya ng libre noong linggo hanggang sa matapos ang palaro. Naisipan daw niya ang libreng sakay para naman makatulong sa mga delegado na galing pa sa malalayong lugar. Umani naman ng papuri maging sa online ang ginawa ni Ronald para sa mga delegado.
Iba po kasi yung feeling talaga pag tumulong ka o nagbigay ka ng kahit konti na pamamaraan para sa kanila. Masayang-masaya po yung dating para po sa akin. Pigar-pigar na talaba at ilang pang putahe patok sa Dagupan City. Ating tikman sa report ni CJ Torida. Talaba ba ang hanap mo ngayong Friday afternoon? Okay, let's get it on! Dito sa Barangay Lukaw, the heat is on for inihaw na talaba with matching cheese and chili garlic. Oysterific sa sarap mga kapuso! Bukod sa inihaw na talaba, alam niyo bang meron din palang pigar-pigar na talaba? Same lang din ang sangkap sa karabif na pigar-pigar, kaya swakto sa mga mahilig sa talaba. Patok ba naman kaya sa kanilang panlasa? Ang daming mga customer talaga na nag-take out din minsan, nag-o-order talaga, dinideliver namin kung saan sila. But wait, there's more! Kung ikaw naman ay fan ng adobo, abay meron din silang adobong talaba na talaga namang nanunuot ang lasa. Extra rice, please! Meron pa bang ibang putahe si Monica? Namatisan, with butter, omelette, yung torta, tapos kilawin. Yun yung the best na sa talaba, kilawin. Halos 5 dekada na raw ang negosyo ng mag-anak na minana pa sa kanilang mga ninuno. Katunayan, sa pagtatalaba raw na buo ang love story ni Dada at Jojo na may-ari ngayon ng kanilang negosyo. Sa talaba na rin daw umikot ang matagumpay na buhay ng pamilya. Malaking tulong, sir. Nakapagtapos na ng college yung panganay namin. Talaga ba? So paano? Tara, kain tayo ng talaba. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.